like this. I sing out a song. I sing out. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Yea, shall you sing? I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Sabihin mo sa Panginoon, mahal mo siya. Singing, I love you, Lord. Hallelujah. Singing, I love you, Lord. In moment like this, hallelujah. In moment like this, hallelujah. Yes, awitin mo nga po ang awit ng pagmamahal sa Diyos. Song to Jesus. In moment like this, oh, come on, church, lift up your hands to the King of Kings. I lift up my hands. I lift up my hands. Up my hands to the Lord. Come on, sing your love to the Lord. Sing, I love you, Lord. Sabihin mo sa Panginoon ng buong puso. Love you, Lord. Hallelujah. Singing, I love you. Oh, singing, I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord. Singing, I love you. I love you, Lord. Hallelujah. If the Lord will ask you today, kung tatanungin ka ng Panginoon gaya ng pagtanong niya kay Pedro, nang sinabi niya, Peter, do you love me? Tatanungin niya rin sa iyo ngayon. Bibigkasin niya ang iyong pangalan. Sabi niya, Romy, do you love me? Ano ang sagot mo sa Panginoon? Will you answer Him and said, I love you, Lord? Sasabihin mo ba sa Kanya, mahal na mahal kita, Panginoon? The very reason kung bakit ka nandito ngayon ay hindi para sa kapatid o para kanino man. You are here because you love the Lord. Mahal mo ang Panginoon. Bakit hindi mo ibigkas ang pagmamahal mo sa Kanya? Bakit hindi mo bigkasin ang mga papuri sa Kanya? Shall we sing for the last time the coro? Singing, I love you, Lord. Hallelujah. And please utter it. Nakaharap mo ang Panginoon at tinatanong Kanya sa iyong pangalan. Sabihin niya sa iyo, Romy, do you love me? Do you love me more than this? Do you love me more than your life, more than your family, more than anything else?
What will your answer be? Hallelujah. And I hope you will answer, I love you, Lord. Shall we sing the choral? Singing, I love you, Lord. Oh, hallelujah. Singing, I love you, Lord. Oh, Panginoon, mahal na mahal ka namin. Singing, I love you, Lord. I love you. Yes, Lord. Hallelujah. Mahal ka namin, Panginoon. Because you first love us. You give your life to us. Kami po na hindi karapat-dapat mahalin. Kami po na napakarumi, kaaway po, O Diyos. Minahal niyo kami ng walang hanggang pagmamahal. Hindi mo tinignan kung ano kami at sino kami. But you love us with an everlasting love. And you give your life to us. Lord, in answer to your great love, your everlasting love. Panginoon, we declare that we love you. Mahal na mahal ka namin. At dahil mahal na mahal ka namin, O Diyos, it is the desire of our heart to worship you. It is the desire of our heart to glorify your name. Ninanasa po ng aming puso na bawat hininga namin ay magbigay kapurihan sa inyo. Oh, and we will declare it today through song, O God, that you are the desire. Ikaw po ang ninanasa ng aming mga puso. You are the desire of our heart. And every breath that we take, O God, is to worship you. To give thanks to the things that you are doing to our life. To give thanks to the great love that you have done to our life. Hallelujah. Shall we sing, this is my desire. At sabihin mo sa Panginoon, ang nasa ko ay mapapurihan ka dahil mahal kita. Ang nasa ko ay masamba ka dahil mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Shall we sing, this is my desire. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. This is my desire. As your declaration today. Gawin mo ngang deklarasyon mo sa Panginoon. Gawin mo ngang yun ang panalangin mo. Yun ang dahilan kung bakit ka nandito sa loob ng bahay sambahan na ito. Yun ang dahilan kung bakit ka nakatune in sa online platform.
kasulatan sa Galatia, chapter 2, verse 20. Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Hayaan natin ng Diyos ang magmaneho sa ating mga buhay. Huwag nating imaneho ang ating buhay. Hayaan natin si Kristo ang siyang magmaneho at ideklara natin, I give you my heart. Mangyayari lamang yan, mga kapatid. If you give your heart, your whole life to the Lord, hayaan mo siya ang magmaneho, siyang manguna sa iyong buhay. Oh Lord, I give you my heart. Hallelujah. I give you my soul. Come on, church, let us honor our worship. Bigkasin mo ang pag-ibig, papuri at pagsamba sa Diyos. Huwag mong takpan ang iyong bibig. Isigaw mo, mahal mo siya. Isigaw mo, pinapapurihan mo siya. Come on, church, huwag tayong mahiya. Ibigkas mo, kaharap mo ngayon ang Diyos. The very presence of God is in our midst. The Holy Spirit of God is moving in our midst. Shall we worship Him? Oh, bigkasin mo. Sabihin mo, mahal kita, Panginoon. Sabihin mo, pinapapurihan kita, Panginoon. Oh, hallelujah. Huwag kang manahimik. Isigaw mo ang pagmamahal mo. Isigaw mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Hallelujah. Oh, King of Kings, Lord of Lords, you are worship in our midst. You are glorified in our midst. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, King of Kings, Lord of Lords, we bow down to you. You are worship. You are lifted up in this church, in this congregation, in this online platform. You alone, oh God, is to be worshipped. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Sinasamba ka po namin. Yan po ang dahilan kung bakit po kami humihinga, kung bakit po kami nabubuhay pa. Dahil kami po ay magbibigay kaluwalhatian, kapurihan sa iyong pangalan. O Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ikaw pong magmaneho sa aming mga buhay. You are worship in our midst. You are worship in our life. You are worship in our family. You are worship in this church. You are worship in this barangay. Hallelujah! Come on, sigaw natin. Hallelujah sa Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Woo! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Oh, glory, glory to your name. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you for your very presence. I know that you have done miracles
miracles in our life as we worship you. Alam po namin na bawat problema na dalagal namin ngayon, as we worship your holy name, you have given the solution. Glory to your name. Yung mga karamdaman namin, pinagaling mo na in Jesus' name. Because you are the wonderful God. You are the counselor. You are the King of Kings. You are the great healer. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. Your worship. Amen and amen. Shall we give the best clap offering at ikaw natin? Hallelujah! Woo! Amen and amen. Amen. Thank you, Jesus. You may be seated in the very presence of the Lord. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord habang tayo nagupo, maging sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon. The very reason kung bakit tayo pumupunta sa church is not, hindi lamang po dahil responsibility at duty natin bilang isang Kristiyano. The very reason kung bakit ka pumupunta sa gawain, you want to declare your love to the Lord. Amen? You want to show to the world that you really the follower of Christ and you really worship Him. And Galatians 2:20, lagi nating nakakalimutan itong verse na ito, siya po ang nagmamaneho na sa ating buhay. Hindi po tayo ang dapat magmaneho kasi kung tayong magmamaneho sa ating mga buhay, maaaring magkamali tayo. But if God is the one who is driving our life, because He is living in us, then He will be worshipped and glorified. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Amen and amen. Sa oras na ito, before the announcement, we welcome our Sister Leia and Lani from Antipolo. Welcome, Sister. Okay, pasensya na, nag-iilocano kami kung minsan. Imagine niyo lang na kami ay nag-speak in tongues. Ilocano. Okay. Welcome din, Sister Mayet. Sister Mayet. Yun, okay. Welcome back. Okay. Welcome to your vacation or for good? A vacation. Okay, si Sister Mayet. And Sister Janet Tulete. Welcome, Sister. Okay, welcome to our church. And we hope na you will enjoy the very presence of God. Amen? At we pray na hindi po ito ang huli, hindi rin po itong simula. We pray that you will continue to worship God, hindi man dito, pero saan man po nagpupuri ang kanyang mga anak. Purihin po ang Panginoon. Amen? Okay, so some of the announcement. Okay. Ay, mga diakono. Ang MC, ang the youngest deacon ng church natin, si Virgo. And opening prayer, Brother Roland Labisig. Okay. Next. Family devotion. Ay, Brother Gaudencio. Sa bahay mo. Family devotion. Okay. August 31. Kailan yan? Thursday. Yeah. Thursday. Okay. Next. Army of Providers. Paalala po, Army of Providers. Sa announcement kanina, we have a big projects. Ayaw nating masira itong ceiling natin. So our department, department ng infrastructure department ng ating church, ay ang suggestion niya ay hindi lang bulka-bulka seal na ang kailangan, kundi palitan naman natin itong side na ito. At alam niya na po ang gagawin. He is coating now the materials and the labor of it. Pero sabi niya, approximately ranging from 50 to 100,000. Maliit lang yun sa Panginoon. Amen? Amen! Baka mamaya may makakatanggap ng milyones eh. Pag may nakatanggap ng milyones, ibibigay niya yung pasasalamat niya sa Panginoon na 100,000, sold na. Amen! Okay, so Army of Providers, reminder po,
I-patch up nyo na po yung ating mga hindi na ibigay na contribution ng monthly. Pero kung hindi kaya, unti-untiin nyo na lang. Kasi mahirap po kasi yung biglaan eh. Diba? Malaki pag biglaan. So, nandyan lang si Sister Vilma, laging nakangiti yan. Hindi na kasi siya, hindi na siya nagbibigay ng mga puso. Sabi niya, yung ngiti ko na lang, maintindihan niya na. Pag initan na kayo ni Sister Vilma, contribution. Amen. Amen. Okay. Our provider. Next. San Carlos Outreach. Mamaya po, yung mga sasama, after the service, kain lang konti, magdadrive na tayo, papunta doon. Alam naman tatakbo tayo, hindi tayo makakarating ng oras. Okay. San Carlos Outreach. Yan, yung pinakamagandang likod sa buong San Miguel. Prayer meeting sa Wednesday. Okay, next. Yan, ang pinakagwapong kabataan sa ating church dahil nananalangin. Okay, Don Watts, every Saturday. Okay? Nawala. Wala na? Wala bang workshop? Music workshop. Okay. Anong oras? 2 p.m. Yung mga bago pong musicians natin, even yung mga bata na tinuturuan, mamaya po at 2 p.m. So, yun po yung mga announcement. So, pinuri at sinamba natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aawit. Ngayon po, papurihan natin ang Diyos sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng ating mga handog sa Panginoon. So, dinatawagan ko na po, hindi na po tayo nagmamartya kasi sa dami natin, so, may ask itong mga bagong nating collector ministry. Yung ministry ng mga collector. Ayan. Okay, awitin natin yung awiting Giving Brings a Release, and let us worship the Lord. Amen. Through our giving. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a release. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a relief. Amen. Let us pray for healing kay Sister Blessley Pate Libara. Kala ko si Blessley Pate Libara. Yung baby ito, no? Okay? Anak ni Brother Darwin. Si Angel Orteras for healing. Si Sophia Lorenzo for healing. Okay, pag-pray po natin ang mga kapatid. Sino pa po ang may mga prayer requests sa healing? Healing. Amen. Let us pray for God's miracle. Amen. At sino pa po? Okay, kung wala na po, alam ko may mga panalangin tayo. Just be inclined to the Lord. Lumapit tayo. Hindi man natin may bigkas sa kalagitnaan, but the song says, yung inaawit natin, you can whisper in a crowd to Him, He'll answer your prayer. So bawat isa, taimtim nating ibigay, bigkasin sa ating mga Panginoon, ibulong mo sa Panginoon ang panalangin mo at sasagutin niya yan. Hiniling kong tumayo po tayong lahat. Hallelujah, and let us pray. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos, amang mapagmahal, salamat po. Tinuruan niyo kami na sumamba sa inyo sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming mga talento, ng aming mga oras, at sa pamamagitan po ng mga treasures na pinagkaloob mo sa amin. Kinikilala po namin, Panginoon, na lahat po ng nasa sa amin, ang aming mga tinatangkilik, ang lahat ng mga ari-arian, lahat ng nasa sa amin, Panginoon, even, Lord, the wisdom, the knowledge that we have, and especially our life comes from you. You are the sustainer of our life, Lord. So we acknowledge everything comes from you. Kaya ito po, Panginoon, ang nag-uudyok sa amin, na papurihan ka, sambahin ka sa pamamagitan po ng pagbibigay ng aming mga handog, ng aming mga ikapo, ng aming mga pasasalamat. Dahil mahal na mahal ka namin at mahal na mahal nyo kami, Lord. And we give it to you as our worship, as our thanksgiving, and as our acknowledgement that you are the God who provides our need. So, Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga alay, ang aming mga handog na papuri sa inyo bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. At ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang may taas sa mga offering na ito. At dakilang Diyos, patuloy mo pong tuparin, gaya ng inawit namin sa aming pag-aawitan, na bawat pangako sa iyong mga salita, bawat talata, bawat kapitulo, Panginoon, bawat linya, na sa iyong mga pangako ay mangyayari at matutupad sa amin dahil ikaw po, Panginoon, ang aming Panginoon at ang aming Diyos. Salamat po sa pagpapala mo. Salamat po, you will provide our needs, O God, in all aspects of our life. So, Panginoon, ang mga offering na ito ay magagamit lamang para po sa ikadadakila, ikalululhati ng iyong pangalan at ikalalago ng iyong gawain. Salamat po, Diyos. Salamat po. We are praying, O God. Kami rin po ay dumudulog sa inyo, nagkakaisa, para itaas, Panginoon, ang mga kapatid namin na nangangailangan po ng kagalingan. Ang batang si Blessly Faith Libahara, Panginoon, si Sister Angel Orteras, and even, O God, kay Sophia Lorenzo, and even our sister, si Sister Dalisay, Panginoon, sa oras na ito. At sino man po na miyembro ng aming mga pamilya na mayroon pong karamdaman, maging ang mga nanonood sa online platform na mayroon pong mga karamdaman, we pray for healing right now in Jesus' name and in Jesus' name. Panginoon, minsan pa, patunayan mo sa buhay ng bawat isa sa amin na ikaw ang dakilang manggagamot na nangako na sinabi mo, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami po ay gumaling. At sa iyong pangalan, mayroon pong kagalingan. We claim healing right now in Jesus' name and in Jesus' name. Thank you for the healing, O God. Thank you for the complete recovery. And thank you, Lord, for the new strength that you will give to them. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tinataas din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na ngayon pong dumalo sa gawain na ito. We pray for Sister Leia, Sister Lani, and even Sister Janet Dulete, Panginoon. Thank you na ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay. Ikaw po ang nag-udyok sa kanila, gumabay sa kanila, nag-guide sa kanila na pumunta sa bahay-sambahan na ito. Lord, yakapin mo po sila ng iyong presensya at hayaan mo po na maramdaman nila ang iyong dakilang pagmamahal sa araw na ito. At Panginoon, ano naman po yung mga panalangin nila, it will be answered in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. At bawat panalangin ng bawat isang nandirito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, O Diyos, we are praying, O God, that you will answer every prayers. Mayroong nangangailangan dito ng gabay, ng proteksyon. Mayroong man nangangailangan dito ng pagpapalang pinansyal, material, Panginoon, mental, emotional. Answer every prayers. Bawat panalangin ng bawat isa, naririnig mo po, nababasa mo po ang aming isipan at aming mga puso, Panginoon. Tugunin mo ang bawat panalangin ng bawat isa. Hindi lang po kami, maging yung mga nakikiisa sa amin sa online platform. We pray, O God, that you will answer every prayer of our heart. Thank you very much. Thank you, Lord. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Tinataas po namin ang barangay na ito kung saan nakatalaga ang iyong gawain. We continually pray for your blessing from east to west, from north to south, O God. Bless this barangay at magbigay ka ng kapayapaan, ng kasaganaan sa lugar na ito dahil, Panginoon, ang pangalan mo ang naitataas sa barangay na ito. Thank you very much, O Lord.
Thank you, Jesus. Bless us, bless our families. Bless, O Lord, our life as we will be hearing your word. Anoint your servant whom you will use to proclaim your message today. Salamat po sa katugunan naming mga panalangin. Ikaw po ang aming dadakilain at pupurihan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Panahon na po para papurihan at sambahin natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po ang ating mahal na pastora to proclaim the word of the Lord. Praise the Lord. Kumusta po kayo? I miss you all. Praise the Lord. Salamat sa Diyos at muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magministeryo sa inyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Anong oras na po? 11:29. Hanggang anong oras po ang mensahe? Ha? So kasi balita ko dito, may timer ang preaching ng Word of God. Kaya simulan na po natin upang hindi po tayo mag-overtime. Buksan po natin ang ating Biblia sa Jeremiah chapter 7 verse 1 hanggang sa pinaka-last verse. Ngunit hindi po natin babasahin lahat dahil napakahaba po ito. Nais ko lamang basahin ang mga ilang mga bersikulo. Jeremiah chapter 7 verses, sundan nyo na lamang po ako, sasabihin ko kung anong verse ang aking babasahin ngayon. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, tumayo ka sa pintuan ng bahay ng Panginoon at ipahayag mo roon ang salitang ito at iyong sabihin, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong lahat na taga-Huda na nagsisipasok sa mga pintuang ito upang magsisamba sa Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, baguhin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at hahayaan ko kayong manirahan sa dakong ito. Huwag kayong magtiwala sa mapandayang mga salita na sinasabi, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. 3 beses po niyang inulit-ulit, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Sapagkat kung tunay na iyong babaguhin ang iyong mga lakad at ang inyong mga gawa, kung kayo'y tunay na magsisigawa ng katarungan sa isa't isa, kung hindi ninyo aapihin ang dayuhan, ang ulila at ang babaeng balo, o hindi kayo magpapadanak ng walang salang dugo sa dakong ito, o susunod man sa ibang Diyos sa ikapapahamak ng inyong sarili. Kung gayoy, hahayaan ko kayong manirahan sa dakong ito, sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga magulang mula ng una hanggang magpakailanman. Lilipat po tayo sa verse 15. Palalayasin ko kayo sa aking paningin, gaya ng pagpapalayas ko sa lahat ninyong mga kapatid, ang lahat ng supling ni Ephraim. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pakinggan na po namin ang inyong mga salita. Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod. Ako ay mahina, wala akong kapangyarihan para hikayatin na tuparin ang aking sasabihin ngayon, ang kongregasyon na ito. Ngunit sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan ngayon at ang iyong mensahe ang siyang maipahayag at kami rin po ay handa upang isapamuhay ang mga mensaheng ito, Panginoon. Ikaw po ay nangungusap sa pamamagitan ng inyong mga salita. O Diyos, bigyan mo po ako ng mapagpakumbabang espiritu upang ako ay tumalima sa iyong mensahe at ikaw lamang ang siyang maparangalan sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ang tema na po natin ngayon ay ganito ang sinasabi, the content of Jeremiah's sermon o kaya message to the nation of Judah that Christian must hear and obey. Ang mensahe po ni Jeremias ang mensahe ni Jeremias sa bansang Judah o kaya Israel na ang mga Kristiyano ay dapat nating pakinggan at tuparin. Okay po. The book of Jeremiah ay napakahaba po. Napakarami pong chapter itong book of Jeremiah. At kung titingnan natin, ang tema po ng Jeremiah, the book of Jeremiah is repent and return to the Lord for He will judge. Okay, pansinin natin. Ang tema po ng book of Jeremiah, repent, return to the Lord for He will judge. So, tatlo po yung keyword dito, repent, return, and judge. Ito po yung keyword. Pag sinabing keyword, ito po yung word na madalas pong mababasa o kaya binabanggit sa libro na atin pong binabasa. Repent, return to the Lord, for He will judge. At alam natin na si Jeremiah ay isa po siya sa major prophet. Siya po ay tinawag ng Panginoon upang magbigay ng babala sa bansang Israel. Siya po ay isang propeta na hindi pinayagan ng Diyos na mag-asawa because of this mission. Dahil meron pong namumukod tanging misyon na ipapagawa ng Diyos sa kanya. Siguro ito po yung kadahilanan kung bakit hindi pinayagan ng Diyos na magkaroon siya ng pamilya para siya ay makapag-concentrate, makapag-focus sa kanyang ministry to give warning to the people of Judah, to the people of Israel. Dahil alam naman po natin, kung tayo po na matagal na nagbabasa ng Biblia, kung pansinin natin ang bansang Israel ay madalas po silang nakakagawa ng mga kasalanan sa Diyos. Bagamat sila po ang nasyon na pinili ng Panginoon, alam natin yan. They are the chosen people of God, chosen nation of God. Ngunit, makikita natin at mababasa natin, mga kapatid, na sila po ay paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan to the point na sila po ay nag-backslide. Sila po ay tumalikod sa Panginoon. Sila po talaga ay tumalikod na sa Panginoon. Haandan nga inkan kanu, iti sao ni Apo Diyos kat napanda kadagiti bukod da nga pagayatan. Inarami dagiti bukod da nga pagayatan ken daldalan, sinurot da dagiti bukod da nga daldalan. Isu dayta iti makarason no apay nga ni Apo Diyos nakapungtot kadakwada ket nang ted ni Apo Diyos kadagiti na duma nga didigra tapno ti kasta ket agsublida kani Apo Diyos. Okay, sorry po, nag-Ilocano na po ako. Kasi medyo nahihirapan po akong magtagalog. Pero pipilitin ko po na magtagalog ngayon for the sake sa ating mga kapatirang galing sa Manila. Praise the Lord. So, ang una po na nilalaman ng sermon o kaya mensahe ni Jeremias ay yun sa keyword natin, repentance. Ito po yung nilalaman ng mensahe ni Jeremias sa mga Israelites o kaya sa bansang Judah. Dito po sa verse 3c, makikita po natin dito sa ating binasa, okay. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong mga lakad. Amend your ways, sabi niya sa English. Amend your ways, baguhin ninyo o kaya palitan ninyo. Baguhin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa. Okay, ito po yung unang mensahe ng Panginoon sa bansang Israel. Baguhin ninyo, mag-repent po kayo. Ang repentance, na meaning ng repentance is
Turning from sin and turning to God. Napakadali pong intindihin. Turning from sin and turning to God. Talikuran mo ang kasalanan at magbalik loob ka sa Diyos. Yun po ang repentance. At ito po yung mensahe ng Panginoon sa bansang Israel. Nakita po natin, hindi ko na yata nabasa, yung mga kasalanan na patuloy na ginagawa ng bansang Israel, kaya ang Diyos ay tunay na nagalit sa kanila. Talaga man imapoy itipungtot ni Apo Diyos sa bansang Israel dahil sa mga karumal-dumal na kasalanan, paulit-ulit na kasalanan na ginagawa ng bansang Israel. Napag-aralan natin kanina na bilang isang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, dapat taglay-taglay natin yung mga magagandang pag-uugali, magagandang virtues para patunay na tayo po ay binago ng Panginoon, naging anak ng Diyos. Ngunit, mga kapatid, itong mga Israelites ay bagamat sila ay nabigyan ng mga kinaubingan dakat na isursuro kadakwada ti sa uni Apo Diyos, yung 5 books of Moses, talagang naituro po sa kanila dahil sila po ay mga Hudyo, dahil sila ay mga Israelites, talagang sila ay required na mag-aral. Pag-aralan nila yung 5 books of Moses, na Pentateuch na sinasabi. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ayun po ay dapat nilang pag-aralan. At kung babasahin natin, mula Genesis hanggang sa Deuteronomy, mga kapatid, mga batas po ang mababasa natin doon. So, they are expert in the law. Sila po ay mga eksperto sa mga batas. Ngunit makikita natin dito na sila po ay hindi sumusunod sa mga batas na naituturo sa kanila, bagkos sila po ay namuhay sa kasalanan at ito po yung ikinagalit ng Diyos sa kanila. Dito sa verse 5, makikita natin dito kung ano yung mga patuloy na kasalanan nilang ginagawa. Kung hindi ninyo dito sa verse 5, sapagkat kung tunay na iyong babaguhin ang iyong mga lakad at inyong mga gawa, kung kayo'y tunay na magsisigawa ng katarungan sa isa't isa, kung hindi ninyo aapihin ang dayuhan, ang ulila at ang babaeng balo, o hindi ninyong magpapadanak ng walang salang dugo sa dakong ito. Okay, nabasa ko na pala ito. So makikita po natin dito yung mga kasalanan ng mga Israelitas na paulit-ulit po nilang ginagawa. Number 1, yung injustice. Sa Tagalog, wala pong katarungan. Wala pong katarungan sa bansang Israel. Bakit walang katarungan? Inaapi nila yung mga dayuhan, racist nila. No? Kung hindi nila kalahi, ayaw nila. Inaapi nila. Yung mga fatherless, yung mga ulila, wala nang maasahan, ulila na sila. And then, pati yung mga widow, yung mga balo, pinagsasamantalahan nila. Sila na nga ay wala nang maasahan, balo na nga sila, ulila na nga sila. Ngunit, imbes na mahalin sila at tulungan, sila pa yung inaapi. Mahirap na nga ang kanilang mga buhay. Mga kapatid, yung mga nakakaangat sa buhay, patuloy na inaapi ang mga taong ito. At galit ang Diyos na makita na patuloy nilang ginagawa ang kasalanan na ito. And then, ano pa po yung mga ginawa nila? Following other gods. Sila po ay mapalasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba na isa sa napakalaking kasalanan ng mga Israel, they are idolatrous people. Ang dami po nilang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo yan, kung kayo ay nagbabasa at laging nakikinig sa sermon, marami po silang mga Diyos-Diyosan. At sinabi ng Panginoon, uray langanan, iji first commandment, ano ba? I am the Lord your God, thou shalt not have gods beside me. Awan ti sabali nga Diyos, no saan nga siya klaang.
Yun na lamang mga kapatid, ngunit ang mga Israel ay patuloy na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang dami nilang mga Diyos-Diyosan at galit na galit ang Diyos sa mga taong ito dahil hindi po sila nakikinig sa mga babala at mensahe ng mga propeta. So, sumunod dito na madalas nilang gawin is stealing. Sila po ay nagnanakaw, walang kabanalan sa kanilang mga buhay. Pagnanakaw, pananamantala sa mga mahihirap, sa mga dukha. Patuloy na rampant po ang ugali ng mga Israelite na ito. And then, murderer, they are murderer, mamamatay tao sila. And then, adultery, ito po yung mga kasalanan na inisa-isa ng Panginoon na ipinakita sa kanila. Kung tutuusin talagang karumal-dumal ang mga kasalanan ng mga Israelite na paulit-ulit na lang na ginagawa ng mga Israelites. Samantalang ang mga Israelite ay naturingang anak ng Diyos, pinili ng Diyos. Ngunit sila po ay hindi namuhay sa kabanalan, bagkos sila po ay namuhay na karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Kaya si Jeremiah, mga kapatid, inutusan ng Diyos na pumwesto sa harapan ng gate ng Temple of Jerusalem. Kasi po, sa Jerusalem, ito po yung central of worship ng mga Hudyo. They are required 3 times a year na pumasok doon sa templo to attend their festival. Yung mga lalaking Hudyo, sila po ay required na pumunta para ipagdiwang ang kanilang mga festival. Alam naman natin na napakarami pong festival ang mga Hudyo. Mga kapatid na dapat nilang dijiman atendaran kakabsat. Ket sakbay paylaeng nga umuneg dagitoy nga tattao kakabsat nga mapanda agdayaw iti templo. Bago pa lang sila pumasok ang mga Hudyo na ito upang magsumamba sa Panginoon doon sa temple, sa gate pa lang. Nabinang Jeremiah, nabigyan sila ng babala. No, magbigay na ng babala si Jeremiah, mga kapatid, sapagkat ang alam ng mga taong ito, ang mga Hudyong ito, palibhasa sila po ay pinili ng Panginoon, they are the chosen people of God, ay sapat na o kaya lisensyana sa kanila na sila po ay tawaging anak ng Diyos. Ngunit alam ng Panginoon ang kanilang mga buhay. Kilalang kilala ng Panginoon ang bawat isa sa kanila na sila po ay hindi namumuhay sa kabanalan, bagkos sila po ay namumuhay sa kasalanan. Karumal-dumal po yung mga kasalanang ginagawa nila sa Panginoon. Kaya nagbigay siya ng warning sa kanila. They think they will be safe because they are in the temple. Ang alam nila dahil nasa templo na sila, kampante na sila. They put their trust to the literal temple. Ang alam nila, secure na sila dahil nandun sila sa temple of the Lord. Mga kapatid, ni Apo Diyos, ang Diyos po ay hindi nakatingin sa panlabas na anyo ng tao. Ang Diyos ay laging nakatingin sa panloob na anyo ng tao. Purihin po ang Panginoon. Kaya wala silang maikakaila, wala silang maililihim. Sila ay lantad at bukas na libro sa harapan ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, makikita natin dito na wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, walang sekreto sa Panginoon. May sisikreto mo yan sa iyong kapwa. Ngunit wala po tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. Para tayong libro na nakabukas sa harapan ng Panginoon. Awan nga pulos, uray no kasano ti panangitago, panangilim mo kahit
kahit ano pang gawin mong itago ang iyong buhay, ang iyong ginagawang mali sa harapan ng Panginoon, wala po tayong maitatago sa Kanya. Kaya nga sabi ni David, saan ba ako? Saan ba ako kukubli? Saan ba ako magtatago sa iyong presensya? Kung pupunta ako sa ilalim ng dagat, nandun ka. Kung pupunta ako doon sa ilalim ng lupa, nandun ka rin. Kahit saan ako magpunta, nandun ka. Saan kaya ako magtatago sa iyong presensya? Bakit sinabi ni David ito nung siya rin po ay nagkasala sa Panginoon? Ngunit napagtanto niya na wala palang maitatago sa harapan ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Kayang mga taong ito, mga kapatid, ay talaga namang napakatigas ang kanilang mga puso, napakatigas ang kanilang mga konsensya. Matigas na po ang kanilang mga konsensya na hindi na nila nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon na sinasabi o kaya ibinibigay ni Jeremias na babala sa kanila ay parang wala na lang. Kung aji ko mabala ngayon, ipaltog dakot kumtat. Sa Tagalog, ano ba yon? Ano ba yon? Hindi tumatalab. Kahit ano tumatama, pero hindi tumatalab. Ganun na pa ang puso ng mga tao sa Huda noong si Jeremias ay nagministeryo sa kanila. Kaya nga, ang Diyos ay tunay na nagalit sa bansang Israel. Bagamat mahal ng Diyos ang bansang Israel, ngunit hindi niya hinahayaan na manatili ang kasalanan. Hindi niya hinahayaan na ang kasalanan ang siyang isuman iti kwa agraira iti ang bansang Israel. Kaya patuloy na lamang yung pagbibigay ng babala, pagbibigay ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mga kapatid, wala pong pagkakaiba sa buhay ng mga Israelita o kaya sa pinili ng Diyos kung ikumpara natin yung buhay ng mga Israelita sa church ngayon. Kung ano yun ang nangyari noon, nangyayari din sa ating kapanahunan ngayon. Lalong-lalo na po sa ating panahon ngayon na napakabilis po ang pagbabago ng mundo. Napapansin nyo ba, mga kapatid, na ang laki na ng pagbabago ng ating mundo? Lalong-lalo na po sa moral na aspeto ng ating mga buhay. Napakalaki na po ang pagbabago ng pag-uugali ng mga tao ngayon. Kung masama na noon, lalo pang mas masama ngayon. Dahil yan po ay prophesied na in the Bible that in the last days, diba sabi niya, sa mga huling araw, pasama na ng pasama ang mga tao, hindi na sila makadiyos, matitigas ng kanilang mga puso, nai-irritate na sila, na makinig sa salita ng Panginoon, wala na, parang wala nang bisa ang salita ng Panginoon sa kanila, at ang mga anak naging soil sa kanilang mga magulang, hindi na sila nakikinig sa payo ng kanilang mga magulang, at tunay nga na ang mga palatandaan na ito ay nangyayari na. Nangyayari na. Kung magiging maobserba po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, nangyayari na po ito. At kaya patuloy na ang church ay nagbibigay din ng babala sa bawat isa sa atin. Ano ba ang purpose na magbigay ng babala ang mga lingkod ng Diyos upang paalalahanan ng bawat isa sa atin na magbago tayo? Repent. Sabi niya, amend your ways. Palitan ninyo, baguhin ninyo ang inyong mga lakad. Sabi mo sa katabi mo, ano kaya? Magbago ka na. Praise the Lord. Hallelujah.
Purihin po ang Panginoon. Kung meron pang puwang ang pagbabago sa iyong puso, ito na. Ito na yung panahon para baguhin natin. Amend your ways. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, at ito naman ang ibinigay niya o kaya iminensahe ni Jeremiah sa mga tao sa Israel na patuloy na gumagawa ng kasamaan. Wala na pong pagbabago, wala na pong pagkakaiba. At nakakalungkot po, mga kapatid, that even sa loob ng iglesia, yung mga pumapasok na rin sa loob ng iglesia, Puerto de los Buenos, mga kapatid, wala akong pinapatamaan dito, ngunit ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng babala bawat isa sa atin. Lahat po tayo, maging kami na malingkod ng Diyos, lahat po tayo ay para sa atin itong mensahe na ito na patuloy na nagbibigay ng Diyos ng babala upang talikuran na po natin ang ating mga gawa para tayo po, mga kapatid, ay kari iti pagarian niya po Diyos. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, kaya nga po si Jeremias, nandun na, hindi na pumasok sa templo. Nandun pa lang sa gate, hinarang na niya, nagbigay na siya ng mensahe sa mga tao. Dahil ang alam kasi ng mga Hudyo, mga kapatid, porque sila ay Hudyo na, sila na po ay maliligtas, sila na po ay makakapasok sa promised land. Kaya kung nandun na sila, doon sa loob ng church, kampante na sila, kahit gumagawa sila ng kalapastanganan sa Panginoon, karumal-dumal ang kanilang mga buhay, basta andun sila sa church, secure na sila, ngunit sila'y nagkamali. Dahil ang Diyos ang nagbulgar sa lahat ng kanilang mga kasamaan. Ang Diyos ang nagsabi kay Jeremias na bigyan sila ng babala para talikuran ang kanilang mga masamang ginagawa. Mga kapatid, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kung minsan nagiging lax na po tayo, nagiging maluwag na tayo sa ating buhay Kristiyano. Ang alam natin, di bale, Kristiyano naman na ako, sapat na yon, maliligtas na ako, pupunta na ako sa langit. Kapatid, hindi lisensya na ikaw ay dumadalo every Sunday ay pupunta ka na sa langit. Hindi lisensya na ikaw ay anak ng pastor ay pupunta ka na sa langit. Hindi lisensya na ikaw ay matagal na miyembro sa iglesyang ito ay pupunta ka na sa langit. Kapatid, kailangan yung tunay na pagsisisi at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kahit pa ikaw ang pinakamagaling dito, na instrumentalist, vocalist, ano pa man, yung mga position, salamat sa Diyos, maraming mga kabataan, talented po sila, gifted po sila, ngunit kahit gifted kayo, kung hindi ninyo inala yung buhay niyo sa Panginoon, hindi niyo tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas sa iyong mga buhay, at patuloy na namumuhay po kayo sa kasalanan, kapatid, mga kabataan, at sino man po sa ating lahat, hindi po kayo makakarating at hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Yun po ang mensahe na kailangan sabihin, paulit-ulit na sabihin, hanggang sa ngayon, mga kapatid, dahil nagiging kampante na lang tayo, nakasanayan na lang natin ang pumunta sa loob ng church dahil linggo, sanay na tayo na Sunday nandun ako sa church, makikipag-meet sa aking mga kaibigan, sa aking mga kabarkada, maganda ang banding namin doon, after ng may merienda. Ganun na lang ba, kapatid? Ganun na lang ba ang buhay Kristiyano? Hindi po. Kailangan may personal na ugnayan ka, yung totoong tumanggap ka sa Panginoon, nagsisi ka sa iyong kasalanan at isinasa pamuhay mo kung ano po yung mautos, ano po yung bilin ng Panginoon na dapat gampanan, dapat gawin ng isang Kristiyano para ikaw ay makapunta sa langit. Purihin po ang Panginoon. Kaya lahat po tayo mag-evaluate sa araw na ito. Ano ba? Kumusta na yung buhay mo, kapatid? Sapat na lang ba na pumunta ka dito Sunday, pero mula Lunes hanggang Sabado,
taliwas yung mga ginagawa mo, hindi makapanalangin, hindi makapagbasa ng Biblia, walang kagana-ganang manalangin, walang kagana-ganang maggumawa ng mga gawain ng Panginoon, pumunta sa prayer meeting, tinatamad, may online na nga, mas gusto pa niyang panoorin yung mga walang kabuluhang napapanood dyan kaysa mag-online na lang kung tinatamad man siya o wala siyang panahon na pumunta dito makipag face-to-face sa ating prayer meeting. Mas gugustuhin pa niya, mas pipiliin pa niya na manood ng basketball, mas pipiliin pa niya na maglaro ng kung ano-ano yung mga online gaming na yan kaysa mag-online at makiniig sa Panginoon. Tingnan natin mga kapatid, kung sinasabi natin na anak tayo ng Panginoon, dapat may nakikita, merong pruweba na tayo nga po ay anak ng Diyos. Mga kabataan, kung minsan, alam nyo, kahit sa school ninyo, tingnan ninyo, napakarami na pong mga temptation dyan. May napanood ako, isang estudyante, yung senior ni Pastora Charmaine. Kung nabasa nyo yung mga kabataan o kaya napanood nyo, hindi rason. Hindi rason. Pag ikaw ay estudyante, hindi rason na hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Hindi rason. Ako kasi ay estudyante, marami akong ginagawa, napaka-hectic ang schedule ko. Hindi rason yan para makapagpuri ka sa Panginoon, makapaglingkod ka sa Diyos. At kahit ano pa man ang katayuan natin sa buhay, kung ikaw ay nagtratrabaho, nag-o-office ka, o anuman po yung trabaho na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, hindi rason yan, hindi sagabal yan, hindi binigay ng Diyos yung trabaho mo para yan ay magiging hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Bagkos, gamitin mo yan, yung trabaho na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, magiging katiwala ka, mabuting katiwala ka, at dun ka gagamitin ng Panginoon, yung trabaho mo na yan ay hindi magiging balakid sa iyong pagpupuri sa Panginoon, sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kung balakid yan, mas mabuti pang tanggalin na lang ng Panginoon. Naalala ko tuloy, yung isang pastor, sabi daw ng yung pastor na salubong niya, yung isang miyembro na matalagal nang hindi dumadalo, sabi niya, "Sister, apay manan ngawang ka di Domingon? Bakit wala ka na naman nung Sunday? Bakit ano nangyari?" Sabi niya, "Pastor, yung anak ko kasi ang likot-likot. Hindi ako makapag-concentrate doon sa church. Parang wala din lang. Kahit pumupunta ako, doon naman ako nakafocus sa anak ko." Alam niyo, sabi daw ng pastor, "Kaya't mo nga lang ni Apo Diyos na ita anak mo? Gusto mo bang kunin na lang ni Lord yung anak mo?" "Ay, wag pastor Takot din. Kaya yung mga anak natin, bagamat may kalikutan, dahil ganyan ang natura ng bata, lalo na sa ngayon, dahil, pinapadede natin ng gatas ng hayop. Yan ang resulta. Wala na tayong magagawa. Talagang gano'n na, malaki ang pagbabago. Kaya may kalikutan mga bata, huwag mong gawing dahilan yan para iwanan mo yung bata at ikaw lamang. Bakit ikaw lang ba ang may kaluluwa? Yung bata may kaluluwa yan. Mahubog yan sa bata. Sa pagdala mo sa kanya dito, nag-uumpisa na mag-sink in yung mga salita na napapakinggan niya. Kaya kahit malikot ang mga anak, di bale, may mga teacher naman dyan na sa kanila, maghahandle sa kanila. Huwag niyong iiwan ang inyong mga anak kahit baby pa. Huwag mong iwanan yung katulong mo sa bahay, ikaw lang ang pupunta dito. Kapatid, dalhin mo yung anak mo. Ano ba yung sabi ng Biblia? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kapatid, maawa ka sa anak mo, maawa ka sa apo mo. Dalhin mo sila dito upang makapakinig sila sa salita ng Panginoon. Kaya wala pong dahilan, mga kapatid, na hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Inikan na ka ni Apo Diyos, iti oras, lahat po tayo binigyan ng 24 hours. Hindi pare-parehas po tayo ng oras. Kaya mga kapatid, nang sa ganon ay makaiwas po tayo sa paghatol ng Panginoon. Dapat tayo na mga Kristiyano, pakinggan po natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, hindi po mahirap. Diba sabi ng Panginoon, "For my yoke
is easy and my burden is light. Yung mga utos ng Panginoon, yung mga habilin ng Panginoon, batas ng Panginoon, ay madali pong sundin yan. Kung mahal natin ang Panginoon, di bale, andun naman yung kapangyarihan ng Diyos na tutulong sa atin. Dahil kung tayo lamang, hindi natin kaya. Ngunit may kapangyarihan ng Diyos na ibibigay niya sa bawat isa sa atin para tayo po'y magtagumpay at makakayanan natin. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, no nasakit man iti sao ni Apo Diyos, iso daytoy iti rumbeng nga mangeg ti tunggal maysa kada tayo. Di ba? Patigas ng patigas ang ulo ng mga bata ngayon. Hahayaan na lang ba natin? Hahayaan na lang ba natin na, porque matigas naman ang ulo, baybay amon. Ganun ba ang dapat? Hindi po. Ang salita ng Diyos ay patuloy na ipagsabi, patuloy na ituro sa mga tao na matitigas ang ulo. Kasama ako doon. Wala pong exempted. Lahat po tayo ay dapat manatili pa rin sa salita ng Panginoon. Ito po yung final authority natin. Ang salita ng Diyos ang hahatol sa bawat isa sa atin. Hindi ako, hindi siya, hindi si Diakono. Ang hahatol sa iyo, ikaw kasi ganito. Ang salita ng Panginoon ang hahatol sa bawat isa sa atin. Kaya dapat pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Dahil kung hindi po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, judgment, hatol, di man malakaman tayo, kakabsat no saan tayo nga dumngeg, iti sao ni Apo Diyos. Kunana, I go to church, mapapanak mo di kapilya, sapat na yon. Ngunit alalahanin natin, even the Judeans, yung mga Israelites, they go to temple service. Mga kapatid, but they were judged. Sila po ay hinusgaan. Siya po ay hinatulan din ng Panginoon. Sasabihin mo, I believe in God. Ako'y naniniwala sa Diyos. Remember kapatid, even demons believe in God. In James chapter 1 verse 19, ano ang sabi niya doon? Si Satanas ay naniniwala rin sa Diyos. Nanginginig pa yan. James 1:19. Bakit niya sinabi? I believe in God kasi maraming mga Christian sinasabi nila, oo, naniniwala ako sa Diyos, ngunit wala sa kanilang mga gawa. Dito ilaang, theoretical knowledge. Ngam haawan iti pudpudno nga panamati dakon panagtungpalda iti sao ni Apo Diyos. I have been baptized. Ako ay nabaptize na po ako. Kaya pupunta na ako sa langit. Let us always remember, yung mga Israelites ay nabaptize din sila in Red Sea. Matatagpuan natin ito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 5. Sila po ay nabaptize. Ngunit lahat ba ng Israelites ay nakarating sa promised land? Hindi po. Namatay po sila sa ilang. Mangilan-gilan lamang ang nakapasok sa promised land, yung mga tao na sumunod sa mga batas ng Panginoon. I have a Christian parents. Ito rin ang sinasabi ng mga iba. Di ba, Kristiyano naman si tatay ko, si nanay ko. Siya ay nananalangin para sa akin. Ngunit sa Ezekiel chapter 18 verse 10 to 13, sabi niya doon, yung mga anak, mga righteous parents, but choose to live in sin, they will surely die. Yung mga matutuwid na mga magulang na tinuturuan nilang kanilang mga anak, ngunit ang mga anak ay pinili pa rin nilang mamuhay sa kasalanan, they will surely die. They will surely die spiritually. Mawawalay sila sa Panginoon. Kaya hindi lisensya na ang nanay mo, tatay mo ay dumadalo sa church. O baliktarin natin, hindi porke yung anak mo naman ay pupunta sa church, ipinapanalangin ka, ngunit ikaw hindi ka nagkusa na tumanggap sa Panginoon, wala rin. Ikaw din po ay hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ang pangalawa po, na mensahe niya ay yung promise. Nabasa na po natin in verse 7, yung promise ng Panginoon sa kanila. Kung gayo'y hahayaan ko kayong manirahan sa dakong ito, sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga magulang mula nung una hanggang magpakailanman. Purihin po ang Panginoon.
ang pinangako ng Panginoon, kung sila po ay tatalikod sa kanilang mga kasalanan, mananatili sila, mananahan sila sa promised land. Ngunit alam nyo ba, ang nakakalungkot dito, mga kapatid, hindi nila pinakinggan. Sila ay patuloy na gumawa ng kasamaan hanggang sa mas dakdakos pa yun itinaramid da ngem kadagijay imuna nga naganakda nga nangisuro kadakwada. Kakabsat, ang promise ng Panginoon, if we repent from our sin, the promise of God, anong sabi niya doon? Mananahan ka, maninirahan ka. So sa atin, hindi na tayo pupunta sa promised land na Kanaan. Ang promised land natin ay sa heaven. Kung magre-repent po tayo, tatalikuran natin if we amend our ways, sabi ni Jeremiah, at patuloy na yun ang sinasabi ng Diyos sa atin, tayo po ay makakarating sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Kaya sa araw na ito, patuloy na warning ang ibinibigay ng mga lingkod ng Diyos dahil hindi natin pababayaan na ang ating henerasyon ay mapupunta na lamang masasadlak sa kamasamaan at hindi na sila makakabangon pa. Meron pang pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, sa kapatid mo, may pag-asa pa. May pag-asa pa, kapatid. May pag-asa pa. Kung ang mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, sa tingin mo ay wala ng pag-asa, habang ikaw ay nabubuhay, sasabihin ko sa iyo, may pag-asa pa. Ipanalangin natin sila. At alam niyo, isa pang nakakatakot dito, sabi na ng Panginoon, dahil hindi sila nakikinig sa iyong mga mensahe, sabi ng Diyos, huwag mo na silang ipanalangin. Huwag mo na silang ipanalangin. At kahit mananalangin ka para sa kanila, hindi ko na rin didinggin ang iyong panalangin. Yun pang sabi ng Panginoon, nakaungot ni Apo Diyos. Apay makaungot mo't gayam ni Apo Diyos, un kabsat, makaungot ni Apo Diyos. Kung paulit-ulit na lang na walang pagsisisi, mga kapatid, makaungot ni Apo Diyos hanggang sa mag-close na ang biyaya. Huwag nating antayin na magsasarado ang biyaya para sa atin. Ang biyaya ay open pa. Ngunit, huwag nating hayaan. Darating ang panahon, i-close ng Diyos ang biyaya, wala nang pag-asa pa. Wala nang pag-asa pa. Di ba kanina may pag-asa? Pero pag patuloy na pinapatigas natin ang ating mga puso, mag-close ang biyaya. At sana naman, huwag tayong datnan yung napakalungkot na araw na yon na magsasarado na palang biyaya at wala ng pag-asa sa bawat isa. Kapatid, tatan. Sabihin mo sa katabi mo, tatan. Now. Ngayon na. Praise the Lord. Ngayon na, kapatid. Ngayon na. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Huwag mo nang bukas na lang. O kaya sa isang araw na lang, next month na lang, kasi marami pa akong gagawin ngayon, wala pa akong panahon. Huwag na kapatid, hindi natin alam ang buhay. Lagi nating daan, iisa ang buhay. Sabihin mo sa katabi mo rin, iisa ang buhay mo. Iisa, pare-parehas po tayo na iisa ang buhay. Pag kinuha ni Lord yung buhay mo, wala na. Kapatid, kaya dapat, ngayon na, purihin po ang Panginoon. At sabi niya, sa verse 15, magtatapos ako dito, at aking kayong itatakwil sa aking paningin, gaya ng pagtatakwil sa lahat ninyong mga kapatid sa buong binhin Ephraim. Ito po yung warning na nakakatakot. At hindi mangyayari sa atin ito kung tayo po ay tatalima sa mga warning ng Panginoon. Hindi mangyayari. Sabi niya, akin kayong itatakwil sa paningin. Sa paningin ko, gaya ng pagtatakwil ko sa lahat ng inyong mga kapatid sa buong binhi ni Ephraim. Ang yung Ephraim dito, kapututan ni Israel ay ito'y.
Sila po ay mga Israelite, pinili ng Diyos. Magtatakwil ang Panginoon kung tayo po ay patuloy na mamumuhay sa gusto nating klase ng buhay, na itong buhay na ito ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sa araw na ito, mga kapatid, nawa ang salita ng Diyos ang magbibigay ng babala sa ating lahat, at huwag nating baliwalain o kaya biru-biruin ang salita ng Diyos. Ito po ay salita ng Panginoon na dapat nating tutukan, dapat nating pansinin, at dapat nating isagawa sa ating mga buhay. Tayo po ay tumayo. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos, sa inyong mensahe ngayon. Ikaw ay patuloy na nagbibigay ng babala sa bawat isa sa amin. Nung kapanahunan po ni Jeremias, siya po ay nanawagan ng pagsisisi. At tunay nga na maraming mga Israelites at kokonti lamang ang tumugon sa iyong panawagan. Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na tumalima sa inyong mga salita, na ang iyong mga mensahe ang amin pong diringgin at isagawa rin po namin kung ano po yung mga babala na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Napakasama na po ang aming mundo ngayon. Ngunit salamat po dahil masama man ang mundo namin, ikaw ay magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang kami po ay magtagumpay, at tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng espiritu, mapagpakumbabang espiritu katulad ng napag-aralan namin kanina, upang kami po ay tumalima sa inyong mga salita. Ayaw namin na mapahamak kami, Panginoon. Nais namin na makarating sa buhay na walang hanggan, dahil ito po ang ninanais mo, inaasam-asam mo sa inyong mga anak. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Panginoon, apo ikan na kami kadi. O Diyos, iti espiritu nga managtungpal ka dagiti sasaom. Tapno, makaliklik kami, O Diyos, iti panangukom mo kada kami. Dumteng iti aldaw nga okumom ditong galmay sa kada kami, Apo Diyos, kutsong batan mi dagiti aramid mi. Apo sapay kadi, O Diyos, nga masarakan na kami, nga agserserbiken ka, agar aramid ka dagiti apag-iso, nga makayayo dita sangwanam. Agyaman kami launay ti dayo ti nga bigat, Apo Diyos, kat amin nga dayaw gloria ken panagyaman, itid mi amin ken kay tinagan ni Jesus. Amen. Naimbagal daw tayo, amin, kakamsat. Hallelujah. Shall we sing the doxology? Praise God, singing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo na nakapaghaharap ng walang kapintasan, na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, at paghahari at ang kapangyarihan sa kaunahan, ngayon at magpakailanman. Lahat po'y magsabi ng Amen. God bless you, and let us continue to worship the Lord.